In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, ang Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinuluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila ka namin, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Diyos, sa biyaya ng kaligtasan, sa patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Diyos, dalangin namin sa hapon ito, ikaw po ang mangusap sa amin. Kausapin mo po kaming lahat na nandito, at ang lahat po ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Maghari ka sa aming buhay, at dalangin mo, Ama, na ang aming kalagitnaan punuin ang iyong kaluwalhatian, at mangyari ang kalooban mo sa dakong ito. Gamitin po yung lingkod mightily, holy, and powerfully, at ang mabuting balita na ating pagsasalunan. Nawa po ito'y sundan ng tanda, mga himala at kababalaghan. Pagpalain niyo po ang mga awitin na aming mga awitin, at sundan mo po ito ng pagpapala. Gamitin silang mga awit, at buong puso namin maialay sa iyo ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
At ang mga salita ng Diyos na healing message for today, healing message for this afternoon is taken from Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Ang tema po ng inyong anniversary is forgiveness, pagpapatawad. Maraming hindi gumagaling dahil ayaw magpatawad. Balakid sa kagalingan ang di pagpapatawad. Sabi dito ng Bible, Colossians chapter 3 verses 12 to 17. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong unawain. Buong puso kayong umawi ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga kapatid, ito po ang healing message, ang mga salita ng Diyos. Taas ang kamay and let's welcome the Holy Spirit. I-welcome po natin ang Espiritu Santo. Taas ang mga kamay. Glory to God. Welcome.
sayang naman po kung kayo ay hindi sumagot dahil sa bawat sagot nyo, pagpapalang, siksik, liglig at umaakit. Pagpapala ang lakas. Amen. So, magandang hapon sa inyong lahat. Happy anniversary! Ang ilang anniversary mo? 32. Ha? 32. Abay, kaedad ko nung ako'y tawagin ni Lord. 32 years old. Ha? Na ako'y tawagin ni Lord. Yan. 1986. Okay? So, dahil po kayong lahat ay sumagot at tumugon sa panawagan, kayong lahat ay may bonus kay Lord. Amen. Tataas na ba yung prayer request? Ha? Hindi pa, okay. So, may bonus kayo. Kasi noon ako nagtutok na biglang pumasok yung pinapataas agad yung prayer request. No? So, taas ang kamay mo. Kasi ang napakalaga ng mensahe mo, forgiveness. Anniversary na ang tema ay forgiveness. Ang ganda. Kasi alam nyo, the bridge and key, susi sa kagalingan, tulay at susi sa kagalingan is forgiveness. Ang tao hindi nagpapatawad, hindi gumagaling. Ikinamamatay na niya yung kanyang sakit. Pero sa mga taong nagpapatawad, dumadaloy ang himala ng Panginoon. Sa palakpak ng Pana ay pinaghihimalaan na kayo ng Diyos. Amen. Yung binasa ko po mula po sa sulat ni St. Paul sa mga taga-Colosas. Sinulatan ni San Pablo ang Church of Colossian dahil po nagkaroon sila ng problem. Sapagkat nagkaroon po ng mga nagtuturo ng hindi tama. Natagay ang marami. At dahil doon nagkaroon ng di pagkakaunawaan at di pagpapatawaran ng membro ng Church of the Colossians. Kaya sumulat si St. Paul at ang sulat niya ay ganito, taas ang kamay niyo, dalawang kamay, at dahan-dahan umupo, dahan-dahan maupo, dahan-dahan. Sabay mo takpak sa Lord. Alam mo kung bakit dahan-dahan? Yung mga taong gusto laging madalian. Alam mo, sabi ng kasabihan ng mga dali, walang mabuting yari. Ang gawang dali-dali, walang mabuting yari. Nawawala yung sama. Okay na? Ang gawang dali-dali, walang mabuting yari. Sa lahat ng area ng buhay, kapag ipamadali tayo, ang resulta walang quality. Kaya dinadahan-dahan ko kayo na maupo. Dahan-dahan mo ng aking pagsalita kasi baka umaimik ko yung simbahan para maintindihan nyo. At tinitiyak ko sa inyo, bago matapos ang mensahe, lahat ng may sakit kung pakikinggan ng mabuting aral ng Diyos, ito'y healing message, kagalingan ang inyong tatanggapin mula sa salita ng Diyos. There is healing in the Word. May kagalingan sa salita ng Diyos. And always remember, there is power in the Word.
kapangyarihan ang salita ng Diyos. Tingko, may kapangyarihan ang salita ng Diyos. At ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17, faith is cometh by hearing and hearing by the word of God. At kung ikaw ay walang pananampalatayang buhay, hindi ka gagaling. Kasi ang tao ay nagpapatawad dahil mayroon siyang buhay na pananampalataya. At ang tao may buhay na pananampalataya, nabubuhay na maganda ang kalooban. Bawat palakpakan niyo po yun, bonus kay Lord. Sabi po ni St. Paul, pakinggan niyo po, bawat letra, sabi po niya sa sulat, ganito, pakinggan niyo, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, kayo ba naniniwala kayo lahat ay hinirang ng Diyos? That we are all chosen by God. Many were called, few are chosen. Marami po lahat tinatawag ng Diyos. Pero ilan sa mga taga lugar na ito ang nandito, kayo lang. Kayo lang. Dahil kayong lahat ay hinirang at pinili ng Diyos. Sabi nito, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos na minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo'y maging mahabagin. Mahabagin. Merciful. Mahabagin. Merciful. Pagkatapos ano sabi ng Bible, dito po sa parting verse 13. Sabi ron, magpasensya kayo. Pasensya. Kanina habang ako'y nagtatravel, nakikinig ako doon sa 11 to 12, kawikaan, karunungan, pinag-uusapan nila yung patience. Yung pasensya, hindi po yung tinapay. Hindi po yung tinapay na pasensya. Pag sinabing patience, katyagaan. Pag sinabing pasensya, matyaga. Mapagtiis. Pag sinabing pasensya, kahit na ikaw ay nasasamaan sa sinasabi, pinagpapasensyahan mo yung tao. Patience, katyagaan, matyaga. Tulad ng Diyos na tayong lahat ay Kanyang pinagtyagaan para tayo'y maging tapat sa Kanyang harapan. Grabe po yung inyong papuri sa Diyos. Amen? At ito ang maganda, sabi na rito, dito na yung tema nyo. Sabi na rito, verse 13, mapagpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang kinuha nyo sa inyong team is the prayer that taught us by the Lord Jesus Christ, yung panalangin na Our Father. Sa Matthew chapter 6. Pag doon sa Matthew chapter 6, sa verse 13 and 14 ng Matthew chapter 6, ang sabi ron, kapag tayo'y nagpatawad, patatawarin din tayo ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Isipin niyo yun. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagpapatawad. Dahil sabi rin ng Bible, kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos.
Kaya yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Maging mapagpatawad tayo lagi para tayo ay maging good health, malakas, walang sakit, at laging pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Laksan-laksan niyo po yung palakpak sa Panginoon. Hindi naman po sa atin yan. Amen. Pero yung kung hindi makapalakpak, dahil mga senior na, naunawaan po kayo ng Diyos. Dahil maaaring nananakit na yung inyong kasukasuan, baka may arthritis, pero ako naniniwala kung pakikinggan niyo ang mensahe at ibibigay niyo ang the best na pagpupuri sa Diyos, mawawala ang inyong mga arthritis. Gagaling kayo! Amen? Ha? Eh kaso pag ating inaangkin yun, hindi tayo gagaling. Now, what is forgiveness, mga kapatid? Pakinggan niyo po ito. Dahil ito yung binigay yung message. Pag po kasi mayroong mga anniversary, tinitingnan ko po yung program, kung ano yung mensahe niya talaga, kung ano yung theme. Dahil alam ko po, pag nagbigay kayo ng program, yun ang inaasahan ng tao. Amen. Sabi po rito, pakinggan niyo po, ang sinasabi ng banal na aklat. Ha? Sabi ron, Colossians chapter 3 verse 12, ito po ay rule of the holy living. Kung tayo pinamumuhay na may kabanalan, hindi dapat tayo magkikimkim ng mga sama ng loob. Kung nais natin mamuhay na may kabanalan, hindi dapat tayo magtatanim ng sama ng loob. Kasi ang nagtatanim ng sama ng loob, yan yung mga taong hindi marunong magpatawad. Wala akong kausap. Yung mga taong may kimkim na sama ng loob, galit, buot, hinanakit, tampo, yan po yung mga taong hindi marunong magpatawad. Kaya nakimkim niya yun. Kasi nare-release po yan kapag tayo ay nagpapatawad. Forgiveness. Ano ang sabi ng Bible? Always remember that forgiveness is the bridge and key, susi, for healing. Tulay at susi ng kagalingan ay pagpapatawad. Mahina. Ang ibig sabihin ng forgiveness, the purpose, sabi po ng Bible, the freeing of a person from the guilt and its consequences. Pagpapalaya. Para tayo lumaya sa lahat ng ating mga guilty feelings, yung ating mga nararanasan sa loob ng puso, yung mga guilt po natin, at yung consequences, yung nagiging bunga ng inyong sama ng loob, yung bunga ng ating mga hinanakit, yung bunga ng mga evil spirit. Bakit po ba may evil? Bakit po ba may evil spirit ang ating puso? Because of the devil. Ano ang pagkakaiba ng evil sa devil? Ang devil ang siyang nag-uudyok para ikaw ay magkaroon ng evil sa puso. At ang devil ang nag-uudyok sa tao para hindi ka magpatawad. At ano naman yung evil? Yung sinabi ko kanina, hatred, sama ng loob, galit, puot, hinanakit, tampo, inggit. Ha? Yan po yung mga evil spirit. Mga espiritu na bigay ng devil, ng demonyo. At ang demonyo, the devil, siyang nag-uudyok sa tao para di tayo magpatawad. Dahil gusto ng demonyo, mamatay ka sa sama ng loob, mamatay ka sa galit, mamatay ka sa puot, mamatay ka sa hinanakit, sapagkat ang layunin ni Satanas ay magnakaw, magwasak at pumatay.
Subalit si Jesus ay naparito upang tayong kanyang mga tupa ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang hina, napakalakas. Amen! So, forgiveness, ito'y pagpapalaya, freeing of a person from guilt and its consequences. Pangalawa, it is an act of favor. Act of favor, compassion, or love, with the aim of restoring broken personal relationship para muling magka-unite, para muling magkasundo, para muling maging maganda ang relasyon sa isa't isa, ay kailangan ng pagpapatawad. Para kukunti yung kausap ko. Purihin si Lord. Ano ba ang forgiveness? Ano ang involved o kasama sa pagpapatawad? Sabi po naman na nakasulatan, it involves full remission of punishment and cancellation of debt. Yung mga pagkakautang. Diba sabi doon sa prayer, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Cancellation, upang mawala, upang makansel ang lahat ng ating mga utang, magpatawad ka at patatawarin ka ng Diyos. Siguro po yung hindi pumapalakpak, baka mabaon sa utang, pero para hindi po kayo mahalatang kayo may utang, pumalakpak na rin kayo para sa Diyos, para hindi po kayo halata. Ibigay niyo sa Diyos ang lahat ng papuri sa Panginoon. Alam mo na natutunan po ako, pakinggan niyo po. Pag daw pala tayo ng utang, ito'y nakakabulag. Pag daw tayo ng utang, nakakabulag. Mga kapatid. Kasi po, mayroong isang nangutang na napakalaking halaga. Ito sa kanyang paglalakad, makakasalubong niya yung inutangan niya. Nung makakasalubong niya po, hindi niya nakita yung nagpautang sa kanya. Hindi niya tinignan, hindi niya pinansin, kaya yung pag-utang nakakabulag. Purihin si Lord. Lalo na kung wala kang pambayad, hindi mo mapansinin kung nagpautang sa'yo. Nakakabulag yun. Kaya huwag kayo mangungutang kung kayo walang pambayad. Mangutang kayo sapagkat tayo ay nagbibigay ang Diyos na may pambayad. Nagbibigay ang Diyos kaso ang tao ayaw magbayad. Amen? Binigyan niyo ng pambayad, ayaw magbayad. Binigyan na tayo ng Panginoon ng pamamaraan para makabayad tayo sa lahat ng utang natin sa Diyos. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Utang natin lahat sa Diyos. At kung hindi tayo nagpapatawad, baon ka pa rin sa utang sa Diyos. Sapagkat nababawi, cancellation of our debt ng ating mga pagkakautang. Nawawala at kinakalimutan lahat ng Diyos ang lahat ng ating pagkakasala kapag tayo'y nagpapatawad at humihingi ng tawad sa Diyos. Ang hina. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya magpatawad ka na. Tapikin nyo. Sabihin nyo, kaya magpatawad ka na.
para patawarin ka ng Diyos at hindi mo ikamatay ang sakit mong yan. Sa patawad ka, gagaling ka sa ngalan ni Jesus. Amen! Amen! Sino sa inyo ang gustong gumaling? Taas ang kamay na gustong gumaling. Ako po! Lord, dami may mga utang dito. Lord, sabi ng Bible, makinig kayo, listen to me. Ha? Tandaan niyo po, the author of forgiveness is God. It is a divine forgiveness. Ang may akda ng pagpapatawad ay Diyos. Ha? May tao ba? May tao po? Ang may akda ng forgiveness o pagpapatawad ay ang Diyos. Dito lang yung unamen, dito wala. Sabay-sabay na. Ang may akda ng pagpapatawad ay Diyos. At sinasabi ng banal na aklat na kung hindi tayo magpapatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. God forgiveness, and God forgives the sin of believers. Pinatawad po tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sabi ron, on the basis of the once for all sacrifice offered by Jesus Christ on the cross of Calvary. Ang tawag po doon ay justification. Ang ibig sabihin ng justification, pinawawalang sala tayo ng Diyos. Dahil ang katubusan ng lahat ng ating kasalanan ay ang Panginoon. He is our Redeemer. The redemption of all mankind is Jesus. Dahil ang ating mga kaluluway nasanla kay Satanas mula nang magkasala si Adan at si Eva. Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Lahat po tayo hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo naging makasalanan. At dahil sa fall of man, sa pagbagsak ng tao, sa pagkakasala, pumasok ang sakit, karamdaman, problema, kahirapan, lahat-lahat. Kaya yung sakit mong yan na taglay, hindi sa Diyos galing yan. Maaari kung tapat ka, yan ay pagsubok. Tulad ng nangyayari sa Serban, pagsubok na dumarating sa Kanya. Pero ang lahat ng karamdaman, hindi galing sa Diyos. God sometimes allow those things to happen for all of us. Minsan pinapahintulot ng Diyos na mangyari yan, tulad ng nangyari kay Job. Nag-usap si Satanas at si Yahweh. At ang sabi ni Satan kay Yahweh, kaya naman sumusunod sa iyan. Si Job kasi pinagpapala. Kaya naman yan, sunod sa iyo. Kaya naman yan ay lahat ng sabihin mo ginagawa niya. Kasi pinagpapala kasi. Sabi ni Satanas, subukan lang natin. Pahintulutan mo lang ako, sabi ni Satanas kay Yahweh. Napadalhan ko siya ng sakit, problema, kahirapan at lahat. Kung hindi ka itakwin yan. Ano? Satan, sabi ni God, ni Yahweh Shaddai, o sige, huwag mo lamang siyang papatayin. The author of sickness and death is Satan. But the author of life is Jesus Christ of Nazareth. Lahat ng bawat palakpak niyo, bonus kay Lord yan, kaya marami na kayong bonus. Sa dami ng palakpak niyo, marami na kayong biyayang iuwi. Kawawa naman yung ayaw pumalakpak kay Lord. Dahil yan nakikita ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal. That is your expression of worship.
Kapag tayo pumapalakpak, umaawit, sumasayaw sa Diyos, that is our expression how we love the Lord our God. Amen? Yan yung sinasabi ng Diyos. Paano kita mapasasalamatan sa buhay ko, sa aking binigay. Ngayon lamang ako na mahal na tunay. Paano niyo kamahal ang Diyos? Ang mga tao hindi nagpapatawad, hindi na nagpapakita kung gano'n niya kamahal ang Diyos. Unforgiving heart. Mga pusong hindi marunong magpatawad, you cannot express your love for God. Kaya ang nangyari po kay Job, sabi ni Yahweh, okay, cool ako. Sige, pinahintulutan ko. Padala mo kung ano gusto mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Si Satanas ang motor ng kamatayan. At para kay mamatay, panadalhan ka ng mga sakit, karamdaman, kahirapan, problema. At dahil sa problema at kahirapan mo, mai-stress ka. At pag na-stress ka, ni kamay mo'y ayaw mo nang ipalakpak sa Diyos kasi stress ka na. Marami pa rin ang may stress kaya ayaw niyang ipalakpak yung kamay niya sa Lord. Stress na stress. At dahil doon, anong ginawa ni Satanas? Pinadalhan ng sakit. Si Job, bukol-bukol. At yung bawat bukol niya sa katawan, pumuputok at naging sugat-sugat. Na ang bukol na yun, pag bawat putok ng bukol na yun, makati. Sino sa inyo ang mga working committee sa inyong lugar? Yung mga committee sa gawain ng Panginoon. Wala? Taas ang kamay ng mga committee. Ang sinasabi ko po yung mga committee, hindi yung Makati. Yung bukol ni Job, Makati. Kinakati siya, kaya ang ginagawa niya, ikinukuskus niya dun sa mga biyak na bato o palayo. At dahil sa sakit niya yun, iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan at ang asawa niya. Ano sinabi ng asawa niya? Itakwil mo na yung Diyos na yan, hindi naman may sakit ka na. At hindi lang nagkasakit, namatay ang kanyang 10 anak habang nagiinuman. Ang mga anak niya, tandaan niyo po, paano namatay ang mga anak niya? Nag-iinuman! At habang sila'y nag-iinuman, nabagsakan ang bahay, patay lahat. At ang lahat ng ari-ari at mga tupat, bakat, mga hayop na kanilang kayamanan, nangawalang lahat. Hanggang sa siya'y takwil ng kanyang asawa. Pero sabi ni Job, mapagpatawad, forgiving heart. Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay. Siya ang babawi, purihin si El Shaddai ni kanya. Hindi nagtanim ng sama ng loob, hindi nagtanim ng galit, hindi nagtanim ng sama ng loob sa asawa, sa kaibigan. Dahil si Job po ay prayerful man. Laging nananalangin. Gabi-gabi pinapanalangin niya ang kanyang mga anak na baka magkasala na yung anak niya, kaya sa pamagitan ng kanyang panalangin, hinihingi niya ng tawad ang kanyang mga anak. Di tayo, pinapanalangin niyo ba ang inyong mga anak? Hindi. Babad sa TV, nanonood ng Korean TV,
Natulog na lang yung mga anak na hindi pa nagdarasal dahil sa kanyang inaabangang telenovela. Anong nangyari? So naranasan ni Job, pinakamatindi. Pero never na siya nagtanim ng sama ng loob. Never na siya ay nagkimkim ng galit. Nandun sa puso niya ang salitang forgiveness. Siya ay yung anak ng Diyos na nagpapatawad. Kayo ba, mga anak tayo ng Diyos, kapag patawad ba kayo? Ako, walang umiingay. Sino sa inyo ang marunong magpatawad? Magpatawad po tayo para tayo patawarin ng Diyos. Dahil kapag hindi po tayo nagpatawad, Mateo chapter 6 verse 13 and 14, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At kung hindi tayo pinapatawad ng Diyos at hindi tayo nagpapatawad, mananatili ang sakit karamdaman sa inyong buhay. Hindi na natiling ganon si Job. And after so many years, ano nangyari sa kanya? Ibinalik ng Diyos ang lahat. Kayamanan niya dinoble. At yung 10 anak niyang namatay, muling nagkaasawa si Job. At muli na siya ay nagkaanak ng 10. At ang lahat ng kayamanan ay nadoble sa biyaya ni El Shaddai. Maaaring kung bakit naghihirap tayo, kung bakit tayo naghihirap, dahil sa di natin pagpapatawad. No, ako po'y nagpatawad, squatter talaga ako, hirap na hirap ang buhay ko nun. Mga taga-Cavite, pumunta doon nung namatay yung tatay ko, yung aking asawa muna. Squatter lang yung bahay namin. Kwadrado na niya sa gitna yung atakol. Si Brother Mike pumunta, hindi ko malaman kung ano paiinom ko doon, hindi ko alam kung saan ko pa uupuin. Hindi pa naman ako elder, hindi pa naman ako normal na disciple. Bakit pumunta siya mag-leader? Ano kahalaga? Ngayon ko nalalaman na yun ay panawagan ng Diyos. Dahil sa ako'y hirap na hirap nun, bunga ng di pagpapatawad mo, bago-bago lang ako sa El Shaddai. Bakit ako hindi nagpapatawad pa ng ganap? Kasi yung pumatay sa tatay ko, 3 taon pa lang ako, pinatay tatay ko. At sino pang pumatay? Bayaw niya. Pinatay sa loob ng bahay namin. Sino naman nang magpapatawad ka agad ng ganap? Ang tagal ko nun, kahit ako nag-El Shaddai, nakimkim ko pa rin nun sa puso ko. Kahit ako nag-El Shaddai na, pero nandun pa rin. Dahil ako sabi sa tatay, namatay agad 3 taon pa lang ako. Nakikita ko lang sa picture. Saka nakapagtataka yung picture na nakikita ko doon, yung pang drawing lang, usok-uso na yung painting. Sabi ko, mas kamukha siya ni Fernando po doon yun. Tinitilang tatay ko nga ba yun? Hindi ko naman nakita yung tatay ko sa isipan kong 3 years old. Pero tingnan niyo po ang biyaya ng Diyos. Kailan ako nakapagpatawad ng ganap sa taong pumatay sa aking minamahal na ama? Nung nasa kalagitnaan ako ng El Shaddai, na ako'y nagmisyon sa Muntinlupa City, sa tabi ng rinis ng train, doon ko nakita yung bayaw ng tatay ko, asawa ng kapatid ng tatay ko, na doon nakatira squatter, doon sa rinis ng train sa Muntinlupa City. Alam nyo, yung kimkim na galit ko at sama ng loob, na sabi ko, pag yun ay nakita ko, papatayin ko rin. Siyempre may binhilang na ihasik sa puso ko. Alam mo, nawala kong lahat yun nung makita ko ang kanilang kalalagayan na mas mahirap pa sa akin, mahirap pa sa daga. Nawala lahat. At siya po ang humingi ng tawad sa akin. Naghingian na kami ng tawad.
At mula noon hanggang ngayon, unti-unting iniangat ni Lord ang aming buhay. Yung aking sakit sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, 4 na ugat may bara, kailangan i-bypass, wala akong pera. May ulcer, may hepatitis, may ispat sa baga. Bunga ng aking di pagpapatawad, bunga ng aking kasalanan. Pero mula na ako'y humingi ng tawad at magpatawad, lahat ng karamdaman yun ay pinagaling ni Yahweh. Kapag tayo nagpapatawad, tayo patatawarin ng Diyos. At kapag tayo nagpatawad, gagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Sino naniniwala? Taas ang kamay ng naniniwala. Naniniwala kayo. Sabi naman ng kasulatan, makinig kayo. Remember God's nature and forgiveness. According to Isaiah 43, verse 25, ang Diyos kung magpatawad, kinakalimutan niya ang lahat. God forgives and forgets our sins. Hindi tulad ng tao. Nagpatawad ka ngayon, bukas makalawa, kung mayroong sama na naman ang loob, andun pa rin. Pero ang Diyos, kapag tayo humingi ng tawad at nagpatawad, kinakalimutan niya ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Kinakalimutan niya. Ang tao, nagtatanim. Sabi ng tunay na nagmamahal sa Diyos, hindi nagtitindig ng anumang sama ng loob sa puso ang taong nagmamahal sa Diyos. Tingnan niyo yung definition ng love according to St. Paul, 1 Corinthians chapter 13. Ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. And remember, God is love. 1 John 4, verse 7 to 8, ang Diyos ay pag-ibig. At kung ang Diyos na ito ay siyang pag-ibig, dapat hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. 1 John chapter 1, verse 8 to 9, sa pamagitan ng pagpapatawad ng Diyos, tayo kanyang nililinis. Nililinis tayo ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 8 to 9. Pero kung hindi tayo nagpapatawad at hindi tayo nakaka-receive ng pagpapatawad ng Diyos dahil ayaw natin magpatawad sa ating kapwa, andyan pa rin ang lahat ng karumihan natin sa puso. Pero sabi ng book of Isaiah chapter 43, verse 25, kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, kinakalimutan na niyang lahat, ang lahat ng ating pagkakasala. Ang hina. Amen? Dahil ang Diyos inaalimot doon sa pagkakasala, wala pong amnesia ang Diyos. Pero dapat tayo maging ganun din. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Gospel according to St. Luke? Sabi ng Panginoon doon, di ba? Ano sabi niya? Kalimutan niyo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Diba? Sabi yun ng Diyos. Alam mo sa amin sa Batangas, kapag narinig na akong kumakanta, ang galing nung kanilang sumusunod ka agad sa tugtog. Kaya ginaganahan mo minsan ang picture mo kasi talagang attentive yung choir namin. Kasi ang choir kasama yun sa message. Hindi lang nakikinig, hindi lang kasama yun. Kaya ano sabi ng Panginoon?
Luke. No? Kasi ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad at kinalilimutan niya ang lahat ng ating pagkakasala. Gusto ng Diyos na tayo maging tulad niya, na kung tayo magpapatawad, kalimutan mo rin. Huwag mo nang aalalahanin pa. Kung pinatawad mo na, hindi yung sasabihin, pinatatawad kita, kanya lang ay, huwag ka na magpapakita sa akin. Pinatatawad kita, kanya lang, bayaran mo lahat. Hindi ganun ang nais ng Diyos. Anong nais ng Diyos? Ang nais ng Diyos ay ano? Kalimutan niyo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay niyo sa ating Panginoon. Mga dating okay, sige. Tama na natin. Baka maubos yung oras. Okay. So yung po yun, the nature of God, God is a forgiving God. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos kung magpatawad, kinakalimutan niya ang lahat ng ating kasalanan. At sa pamagitan ng pagpapatawad na ito, sabi ng 1 John chapter 1 verse 8 to 9, nililinis niya tayo. At kung tayo nililinis ng Diyos, kasama ang kagalingan sa ating mga pisikal na katawan. Amen! Amen! Now, ano ang pangako ng Diyos sa ating pagpapatawad? Sabi po ng Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34. According to the book of Jeremiah, pag tayo nagpatawad, dahil tayo humingi ng tawad at nagpatawad sa ating kapwa, sabi po sa book of Jeremiah, bibigyan niya tayo ng bagong puso. Pusong matibay, pusong talagang nandun yung pagpapatawad lagi. At pagkatapos kung may bagong puso ka na, ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa pusong yan. At ikaw ay magiging niyang banal na tahanan. Amen. Sarap yata nun, no? Yung ikaw ay maging tahanan ng Diyos. Diba? Sino sa inyo ang naniniwala na nanahan sa Kanya ang Diyos? Diba? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, your body is the temple of God. Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos na buhay. Yung po ang sabi ng banal na kasulatan. At ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Anong pangako niya? Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Mga kapatid kay Kristo, sabi ron, akala natin napakalayo ng Diyos. Akala natin di natin masusumpungan ng Diyos. Pero sinasabi ng banal na aklat, kung hahanapin natin ang Diyos, dahil gusto natin tayong lumapit at magpatawad, humingi ng tawad, kung hahanapin natin ang Diyos, sabi doon sa Isaiah 55 verse 6 to 7, kung hahanapin natin siya, ay siya'y ating masusumpungan. At kapag nasumpungan natin ang Diyos, siya ay ating magiging Diyos magpakailanman. Ikaw pa rin. Isigaw niyo, Jesus. Magpakailanman, makakasama natin at makakasama tayo ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Eh kung ayaw mong magpatawad at di ka nagpapatawad, makakasama mo kaya si Jesus? Makakasama mo ang demonyo sa impyerno. Remember, heaven is a place for all people who wants to be holy. People who are blameless. People who are committed to serve and accepted God in their hearts. Glory to God in the highest. Amen. At ang panghuli,
Sabi ng banal na kasulatan, people need of forgiveness. Kailangan po natin ito. You know why? Sabi ng Romans 3:23, all have sinned. Lahat. All have sinned. Kung lahat tayo nagkasala, kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos. At sinasabi rin po sa Romans chapter 3 verse 9, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat makasalanan. At kailangan tayong magbalik loob to restore our relationship with Him. At sinasabi ng kanyang banal na aklat na ang pagpapatawad na ito ay kailangan ginagawa mo. Kaya sabi doon sa ating pinipray lagi, every afternoon, morning, and noon, itinudugtong natin doon sa ating Psalm 91. Ano ang sabi ng Bible? 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sa sandaling ang bayang ito, ang bayan ng Diyos, ang mga tinawag niya. Sa sandaling ang bayang ito na aking pinili o tinawag ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako. Ano sabi niya? Kapag hinanap natin ang Diyos, sabi doon sa Isaiah, masusumpungan natin siya. Pag hinanap niyo ang Diyos, dahil gusto na natin humingi ng tawad at magpatawad, masusumpungan natin ang Diyos. At ang sabi sa 2 Chronicles, verse 7-14, dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Bakit ibabalik? Ibig sabihin wala yung kasaganaan. Bakit wala ang kasaganaan? Naghirap ako tulad noon, nagkasakit ako tulad noon, kasi ayaw kong magpatawad. Kaya ang hindi nagpapatawad, nagsasuffer sa kahirapan. Ang hindi nagpapatawad, nagsasuffer sa sakit at karamdaman. Ang hindi nagpapatawad, laging hindi mapagkatulog. May insomnia. Subalit sa mga tao mapagpatawad, sabi ng Panginoon, dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan, kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Tayo kayong lahat, tumayo po kayong lahat, itaas ang mga kamay. Itaas ang mga kamay. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. You declare and hear the message of the song about forgiveness. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit. Siya Rabaya na Rabaya. But the
of being humble before God as you are surrendering your life to ask Him for forgiveness. It is a sign that you are surrendering your life to God to cancel all of our debts, sin, and we must receive His forgiveness so that ikaw ay gumaling to receive healing, to receive deliverance, to receive God's blessing and power. You need to ask Him. Sabi niyo, Panginoon, patawarin mo ako, linisin mo ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo, at inaangkin ko, nais ko, maranasan kita ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Ikaw naman ang siyang kumilos sa ating buhay. Taas ang kamay, the goodness of God that we need to experience this afternoon. He is a good God. He is a healer God. He forgives. The goodness of the Lord. Siya hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just close your eyes, brothers and sisters, and concentrate the presence of the Lord, because God is good. If you want to go here in front, those who want to heal, to receive healing, you can come forward here. Lahat po na nais gumaling, may cancer, may sakit sa puso, lumapit kayo dito. Kasabay ng awitin yan, yung lumapit kayo dito para kayo gumaling. Ihakpan niyo ang paa niyo. Sabi niyo, hindi na gusto niyo gumaling. Lapit po rin
Raise up your hands.
Sabi po ng Mark, Gospel according to St. Mark, chapter 16, from verse 15 to the following verses. At silang lahat na sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya tulad nating lahat ay magtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ng Jesucristo ng taga Nazaret, makapagpapalaya sila ng mga demonyo, kataya na sakit. Tumangkot man na niya sila ng ahas at ng lason, di sila maaano, simbolo po ng Satanas at kasalanan ng lason. At ang sabi doon, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Magaling na po ang lahat na napatungan ng kamay. Okay, para yung hindi napatungan, patuloy yung kamay sa inyong ulo lahat. And we exercise the power of the word. Father in heaven, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, Lord, amin pong inaangkin ang kagalingan at kalakasan, kagalingan, kapayapaan, at sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth, sinasabay ko ang lahat ng ginawa ng diablo, sakit, karamdaman, kahirapan, problema, suliranin, tinataboy ko sa apoy ng impyerno in Jesus Christ's name. Get out and go to the lake of fire in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, I declare healing, deliverance, power, at ngayon pinakinan po namin kami tagumpay. Taas ang mga kamay at sabihin mo ngayon, I am healed. I-proklama mo, i-deklara mo, i-confess mo, sabihin mo, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sabihin mo ngayon, I am good health. Wala akong sakit. Wala akong karamdaman. Good health ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Sabi ng Proverbs 18, life and death is on the tip of your tongue. Kaya mula ngayon, wala kayong sasabihin sakit. Wala kayong sasabihin mahirap. Wala kayong sasabihin na kayo ay mayroong arthritis. Ang sasabihin niyo lahat ngayon, wala kayong sakit. And every morning, always declare, dahil sa ating mga sinasabi, salita, there is power in the word, ideklara nyo tuwing umaga, I am good health, I am rich, I am strong, I am more than conqueror, no one can defeat me, because Jesus Christ is in me. Declaration, okay? Nasanay kasi tayo noon tayo panahon pa ng mga anito. Ang lagi nasa isip natin, problema, sakit, karamdaman, multo, aswang, at kung ano pa. Okay? Taas ang kamay, ihahagis ko na sa inyo inyong bonus. At ako'y tapos na po, magsasalita na siguro yung ating mga ibang speaker. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pa lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, ang sasabihin ko sa tatlong ihahagis ko, thank you, Lord. Nasa niyo po, hindi patay-patay, hindi boses lang na matanda, yung pinabata na ni Lord. Dahil kayo strong na. Hindi kayo matanda, wala kayong sakit. Okay? Ako lagi ko iniisip yun, kaya hindi ako mukha ako. 18 anyos. Okay? Ito na ang unang bonus nyo. Sigaw nyo na!
marunong. Brother, so ngayon naman talaga namang bumalik na. Una kong pinanong ko. Pero successful naman na. I love you. Thank you na. Ayun na. Thank you very much. Natandaan niyo ako? Oo. Wala na si sister. Sa akin? Ay, thank you. Sir, salamat po. Sir, salamat po. Talagang grabe. Sir, Hindi ko na tatandaan. Kami nagpa-pre-order sa inyo. Magaling na ako. Hindi ako. Video yata sa inyo. Okay, thank you. Bye-bye. Nakikita kayo. Tayo. Ay, Indonesia? Sige. Followers po tayo doon, brother. Gaya. Napadala natin po sa Indonesia po. Para po makita ni Mami Lole. Sure na. Okay. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. God bless po. God bless po, ha? Ay, dumali ang kapangyarihan, tinaaking ko ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Thank you, Nay, ha? Ay, baliktad. Okay. Kayo? Sama ko na. Halina. Sino pa? Sino pa? Sino magpipicture? Kunin ko. Ano ka rito? Naman yung mag-playover. Asan na?
Love yan, ibig sabihin love. Thanks. Okay na? Brother, mahal naman po, nalabo daw. Ay, inaasik ko, Panginoon, ang kagalingan, kalakasan, at ang kaliwanagan ng kanyang mga mata. We pray, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Mapatungan lang ng kamay, sabi ng Biblia, gagalingin ang may sakit sa ngalan ni Jesus. We pray, Lord, in Jesus' name. Okay. Ito pa. Kagalingan na ha. Sa ngalan ni Jesus. Kagalingan na sa ngalan ni Jesus. Okay. Wala na? Pakikuha naman ako. Touch. Okay na. Okay na. Halika na, oh. Picture daw tayo, picture. Brother Rex talaga. Okay. Thank you. Kailan ulit babalik dito? Darating. Thank you po ha. Palain kayo ng Diyos. Mga nanay ha, mga nanay. Thank you ha. Ay, salamat. Salamat. Ayun na lang magpahinog niyan. Salamat po. July 5, ang indang. Sige. Bye-bye. Thank you so much. Thank you sa inyo ha. May kagaling ka ha. Palain kayo ha. Ano sa akin, hindi ko pa yung makakalimutan habang ako sa buhay. Pinalaya ka ng pinagaling ka rin ni Lord. Christian na, nakuha ko na. Pinahangkin natin ang biyaya himala sa ngalan ni Jesus. We pray ha. Lumala ang kapangyarihan ni Lord sa ngalan ni Jesus. I pray ha. Palain kayo ha. Palain kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos ha. Sige po. Sige po. Ano ko muna itong ano. O yung ano, halika na. Kunin mo na. Kunin mo muna. Hindi na makalabas. Kunin mo muna. Kunin mo muna yung ano. Ano yun? Ha? Ano po yan? Ito ata. Ayun. Thank you. Pagpalain ka ng Diyos. Ibalik sa iyo ng maraming pagkapala. Siksik liglig. At umaapaw. Ha? Ano? Ay, opo. Ay, the Lord bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ha? Pa-picture nga po Kaya tayo. pa-picture tayo dito. Para may kasama natin yung lay minister. Dali. Ay, siya na daw. Kulit na na doon. So, Ano siya dito? Sama na rin pala ako. Okay, thank you so much, ha? Sige po, thank you po.